Good morning po guys. Ayan, ito na naman po ang inyong lingkod, si Doc Eds. For today's video, ayan, ipabahagi ko po sa inyo yung panibagong mga problema ng sasakyan na natanggap namin kagabi. Hindi ko na masyadong inano kasi hindi ako nakapag-edit kagabi. Dadagdag ko na lang po rito. Kahapon na lang pala yun. Ngayon po, time check, 7:30 po ng umaga. At naglalakad po tayo papasok ng trabaho. Medyo mahangin ngayon. Sigurado to. Ano na naman pangalan nito, papalit na naman ng klima, mainit na naman to mamaya. Ay nako. So yan, sasandstorm na naman to, papalit ng klima mahangin na mainit, yun talaga. Tayo sa kasi lakad tayo papasok ng shop. Wala nang pasok ang mga ngayon, estudyante, kasi bakasyon pa ata nila, araw pa ng bakasyon. Pasensya na kayo, medyo inaantok-antok pa ang inyong lingkod. Maaga kasing nagising kanina, mga alas 4:30 gising na ako kanina, madaling araw. Medyo kulang pa, naantok pa. So ayos lang, ilang lang naman yan, ilang oras lang yan na pagtatrabaho. Mahaba lang na ng konti ang oras namin sa pagtatrabaho, pero kahit papano, yun ang importante dyan, sumasahod, may ipapadala sa pamilya. Pilipinas, yan ang number one. Kasi mahirap naman yung tatrabaho ka sobra-sobra sa oras tapos wala ka namang pinapadala. Yun ang mahirap. Kawawa lang ang pamilya sa Pilipinas. So papasalamat ako kahit papaano nagkaroon ako ng trabaho na sumasahod. Kahit mahaba ang oras, ayos lang yan. Kaya yun po, sa mga gusto kong maging OFW, lalo na dito sa Saudi, tiyaga-tiyaga lang. Kung sakasakali na ako'y papiliin ulit, kung maibalik man yung panahon, dito pa rin ako sa Saudi, kasi ito ang lugar kung saan nagbigay sa akin ng oportunidad para may taguyod ko ang aking pamilya kahit paunti-unti. Okay lang. Basta ang importante, nasusuportahan ko sila. Yun ang pinaka the best dyan. Nabalitaan nyo naman siguro yung nangyaring pagpapalaya sa mga kababayan natin na
Pinoy, eh, hindi natin maano yan kasi buhay nila yan, pinili nila. Kung talagang magrereklamo ka sa polo, lalo na't lalabanan mo ang amo mo, talagang ganun ang consequence na iaano sa'yo mangyayari. Kasi may pinirmahan ka kontrata galing sa Pilipinas, ganito, ganyan. Isipin mo na lang na pagdating mo rito, mababago yung kontrata, mababago yung pinirmahan mo doon. Kasi bansa nila dito eh. Hindi mo naman bansa eh. Dumayo ka rito. Ganun yun. Kaya dapat expected mo na once nga pumirma ka ng kontrata sa Pilipinas, pagdating dito, ibang kontrata ulit ang pipirmahan mo. Ganun yun. Ang anuhin mo na lang dyan, kung sa akin lang, tiis lang, pagtiyagaan mo kung ano yung ipakita mo kung ano yung kaya mo. Ganyan yan. Hindi yung matigasan ka sa amo mo. Siyempre, kailangan magpakitang gilas ka muna bago ka humingi ng mga kung ano-ano. Kasi sabihin natin, hindi naman sa nanggaling din ako sa ganyan. At saka dyan sa Pilipinas, bago ka papuntahin rito, may kondisyon yan eh. Mag-uusap kayo. Sasabihin ng ganito ang oras, ganito ang sahod mo, ganito ang day off mo. Ngayon, pag tinanggap mo, pag pinirmahan mo siya, ibig sabihin, aprobado sa'yo. Hindi ka magre-reklamo ng kung ano-ano. Ganun yun. Kaya ang hirap sa ating mga Pilipino. Ayaw nating magpaapi. Kaya nga tayo pumunta rito sa ibang bansa upang makipagsapalaran. Nandyan na ang pang-aapi, pagtitiis. Yan ang isipin nyo. Kasi lahat naman ng pagtitiis natin, may ikabubunga yan eh. 2 taon lang, pagtiyagaan mo. Pagkatapos ng 2 taon, pag ayaw mo, lipat ka ng employer. Ganun lang naman yun eh. Ang importante nga dyan, nasusuportahan mo ang pamilya mo. Ganun yun. Pero, yung pupuntahan mo, tignan mo rin kung nasa ligtas ka ba, kung lahat ng mga benepisyo nakukuha mo. Ganun yun. Ibalanse mo ba? Ang ibig kong sabihin, ibalanse. Yung hindi ka maaapi, yung hindi ka maagrabyado, ganun yun. Pero pag alam mo na sa tingin mo maagrabyado ka, ano pang hinihintay mo? Cancellation ng kontrata, report sa polo. Pero may consequence din yun. Sa tingin mo ba, sa araw na nagpasa ka ng report mo sa polo na ganito, ganyan ang ginagawa, may mapupuntahan ka ba? May mauuwian ka ba na bahay dito? Wala. Kaya dapat yan, bago ka mag-report o bago ka magdesisyon, pag-isipan mo muna. Kung mayroon kang ipon, mayroon kang may papadala, ganun yun. May suporta pa na naitabi mo sa mo. Kasi kung wala, nako, mag-isip-isip ka muna. Mahirap ang gumawa, mahirap ang magdesisyon ng kulang ka sa bala. Ganun yun. Ang dami na sa ating mga kababayan ang na-stuck sa
polo office o kuha office, ganyan, na iba't iba ang mga reklamo. Kalimitan naman kasi sa atin, masyado kasi tayong mahangad sa mga matataas, mga magagandang ini-expect natin na mangyayari sa atin. Hindi ganun. Dapat isipin natin na lahat ng ano natin mayroong mga kunting pagkakamali. Ayan, dito na po tayo sa ano, tingin tayo ng tubig. May masyadong mainit sa labas, mainit na. Ayos lang yan, nagtsatsagaan ko nga ang ano mainit pero kahit papano yun, meron akong iinumin kasi dito tayo sa Bacala. Paborito kong Bacala. Yan daming mabibili. Yan leto. Mga gustong dyan, daming makakain. Bili tayo ng Delight Break Delights, saka tubig birin, baka naman. Kam pare, come here. la kali. Huwag mo nang isupot at may dala akong supot. Yan. Isop tayo ngayon sa lapit tayo doon sa natin, shop natin. Medyo wala pa yung kasama natin pero mamaya nandyan na yan. Nauna na nga lang tayo. Kagandahan lang dito sa pwesto namin, malapit ang ATM. Pwede kang mag-cash, mag-withdraw ka agad once na dumating ng sahod. Ayan binili ko birin, tubig. Kung nakabukas na itong shop kasi may maagang dito dumarating. Hindi pa. Bukas na. May dumating na. Aga naman nung kababayan natin. Okay. Time in muna tayo. Para may pasyente tayo. Aga-aga, Honda. Yan ko kung anong reklamo nun. Syukran, salamat. Salamat. Yan. Bali ang duty po natin ngayon is 8 o'clock ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So 11 hours po yun. Yun ang pinirmahan ko sa Pilipinas. Wala akong reklamo doon. Ayos lang yun. Kasi bago pa man i-interviewin ka sa Pilipinas, tatanungin ka, ganito, payag ka ba sa mga ganitong oras? Mahaba ang oras nyo, ganito, ganyan. May day off kayo, ganon ang tatanungin sa inyo. Saka kayo pipirma. Ngayon kasi naranasan ko na yan pangalawang employer ko na to, kaya alam ko kung ano yung mga
hinaing ng kalimitang hinain ng mga kababayan natin dito. Number 1 dyan, kontrata sa oras. Yun ang inaano dyan. Tapos sahod. Kasi kung ang pinirmahan nating oras sa Pilipinas 8 oras lang, tapos nasubrahan ng natin, trabaho natin, magrereklamo na tayo. Yan ang mali sa atin. Dapat expected na natin, maging open-minded tayo. Mga kasi sabihin mo, nanggaling ka sa Pilipinas, pasahan ba't yung extended na 1 oras? Wala namang masama. Tsaka pag nandito ka na, wala ka nang magagawa kasi pinirmahan mo na yung kontrata mo. Nagtatrabaho ka na. Kaya tanggapin mo kung ano yung ng amo mo, bigay sa iyo ng amo mo. Hindi yung magrereklamo kayo ng ganito, ganyan, tapos may mga ganyan. Siyempre maging open-minded kayo. Isipin nyo na lang na tinanggap nyo, pinirmahan nyo Ganun yun. Kasi kung lalaban pa kayo sa kanila, talo kayo. Nandito kayo sa bansa nila makakalaban man kayo, wala, sa susunod na mag-a-apply kayo, wala nang tatanggap sa inyo. Ganun yun. Sa ibang bansa na naman ulit ang pupuntahan nyo. Ganyan ang niyan. Kaya hanggat maaga, bago kayo pumirma, tignan nyo muna. Expected nyo na ang magiging trabaho nyo hindi katulad nung pinirmahan nyo na trabaho papunta rito. Yung oras, sahod, saka day off, ganun yun. Alam ko marami sa mga kababayan natin ang nahihirapan. Pero isipin nyo, pagdating sa Pilipinas, kaya nga kayo nag-abroad para magkaroon ng konting ipon. Tapos pag saka magrereklamo kayo. Nakaw, yan ang napakalaking pagkakamali. Marami na akong naging mga kasamahan na ganyan, na-encounter na ganyan ng mga Pilipino, kababayan natin. Pag nasa Pinas, gustong-gustong mag-abroad. Ngayon nandito sa abroad, gustong-gustong naman umuwi sa Pilipinas. Hindi mo maintindihan kung ano yung mga nasa isip nila. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, pag mag-a-abroad kayo at mag-a-apply kayo bilang OFW, maging handa kayo, isipin nyo na lang, ganun yun. So, hanggang dito na lamang po. Paalala lang sa mga ka-OFW natin, mga kababayan natin. Kung ano yung pinirma nyo sa kontrata nyo, yun na lang ang sundin nyo. Tapos, pag mayroong merong mali o klaro nyo sa amo nyo. Ngayon, pag okay sa inyo, tuloy ang trabaho. Pag hindi okay sa inyo, nasa inyo yan. Pero bago nyo gawin yan, isipin nyo muna kung sino ang maapektuhan. Kayo o ang pamilya nyo. Ganun ang number 1 dyan. Kaya, ayun. So, hanggang dito na lamang po. At shout out po sa aking mag-ina. Dyan sa Pilipinas. Yun, ingat-ingat po and God bless us always. Sa lahat po ng mga kababayan natin, ingat-ingat po. Pagpalain sana tayo ng kung may kapal sa lahat ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Laban lang, laban kung laban. Ang inyong lingkod, Doc Ed po. Babu!